Noong February 11, lumabas yung decision po. I don't know exactly when that decision was made, pero lumabas yung news na recently po na sinabi ang Supreme Court sa pamamagitan ni Justice Leonen tungkol po sa property and the same-sex marriage, basically. No? So, I hope I won't be doing injustice sa actually na sinabi niya, pero siguro this is just an oversimplification of what being said. Na to a certain extent, yung kasalukuyang batas natin sa family code ay pwede, pero bitin, para bigyan din ng exactly the same rights ang mga homosexuals, not couples, na mag-asawa. So basically, gusto niya basahin ang batas natin through contemporary lenses. Kasi po basically sa mga mambabatas natin at mga husgado natin, sa mga justices natin, merong mga originalist at may mga contemporaryist, I don't know the actual term, pero progressives. So gusto nila ang batas ay laging contemporary. Pero that's argumentative. What do you mean by contemporary? Kasi may mga ideas naman na luma na talaga. So baka ibig sabihin niya ay accommodating certain views. So basically, ang understanding niya is, eto na yung contemporary. Alright? Pero hindi naman yun ang nasusunod. Ang nasusunod ay kung ano yung sasabihin ng taong bayan sa pamamagitan ng mga mambabatas. So kulang na lang sabihin niya sa mga mambabatas na baguhin nyo na yung batas. O magdagdag kayo ng bagong batas to accommodate yung mga homosexual people. Para sila ay magkaroon din ng sort of similar to wedding, civil union, para lalong-lalo na pagdating sa mga properties, ay ma-enjoy din nila yung rights just as people who are getting married enjoy. Ganun po. So, dito po nagka-clash ang mga, ano po ngayon, values natin. Siyempre, obviously, yung justice na yon may certain value siya na gusto niya sanang i-impose, kaso hindi po siya mambabatas, siya sa huwes. Ang trabaho ng huwes ay mag-interpret ng law. Pero somehow, kapag ang mga korte natin ay nakakagawa ng batas sa pamamagitan ng kanilang mga ruling. Ganun po. So dito, nalalapit na po yung panahon na maaaring pagbayagan na rin sa ating bansa ang pag-aasawa ng mga hindi heterosexuals. Okay? Pwede naman silang ikasal ayon sa batas natin. Kaso, sa opposite sex nga lang. Pwede naman ikasal ang homosexual, hindi lang sa kapwa. Dapat sa ibang sex, ayon sa batas po natin. May mga churches na Kristiyano daw sila na pinapractice na yon, pero hindi nila mairehistro kasi nga bawal po sa batas natin ang same-sex marriage. Bukod po sa problema na yun na kinahaharap po natin, clash of values, naniniwala tayo sa marriage as instituted by God, na na-challenge po ngayon kung ano ang marriage. There are those who reject marriage as an outdated system kasi sabi nila, wag na kayo magkasal-kasal. Hindi na yan. Hindi naman necessary yan. Pwede naman natin gayahin yan kung hindi naman makikialam ang gobyerno. Actually, there are people, sabihin natin conservatives in the United States, na paniniwala nila, ang gobyerno hindi na dapat nai-involve sa private matters ng mga tao. I think ang gusto nilang ipahiwatig is, let marriage be a private matter, not a legal matter. Medyo may pagka-extreme yung ganong view. Kumbaga, just let people do in a free society. Bakit pa kinakailangan magkaroon ng marriage? Diba? Yun yung sinasabi, syempre, because of property and so on and so forth. Well, let them do it. Why do you have to have a law? May mga ganong mga extreme cases. So, meron din namang mga taong hindi naniniwala sa marriage for themselves only. So, sabihin nila, gusto nila maging celibate. Pero they speak against marriage. Yun ang nakakalungkot doon. So, pag-usapan po natin ngayon is, I believe in marriage. Do you believe in marriage? So, this morning, sana ma-define natin kung ano yung marriage. Pero syempre, in a simplified way, kasi napakahabang usapan niya kung tutusin. But at the same time, defending the sacred institution of matrimony. Pareho lang po yun, marriage and matrimony. Pag-aasawa. Okay? Ang wedding po, yung kasal. Yung ceremony. Pero yung mismong samahan, yun yung pag-aasawa. Yun po yung marriage. Maliwanag po ba? Sino po dito may asawa na? O, dating may asawa. Whatever reason, namatayan, nahiwalay, ganon. Alright. Sabi po sa Hebrews chapter 13, let marriage be held in honor among all, and let the marriage bed be undefiled. Dalawang bagay, marriage itself, and yung kasama sa marriage, which is yung intimacy. For God will judge the sexually immoral and the adulterous. Yung mga sexually immoral na yan, pwedeng they are into marriage, pero lumalabas din sila at the same time, pwedeng they're outside marriage. So basically, it's not just marriage that is being defended here, but sexual morality.
So it is a statement against sexual immorality. At maraming klase po ng sexual immorality. Kung susimplihan lang po natin, sexual immorality ay ang activity na ganon na hindi asawa mo. Okay? Anything outside of it, yun ay immoral sa tingin ng Diyos. Well, of course, dahil nga siya nag-institute na marriage para maging moral, dapat may pag-aasawa. Ikakasal muna. Alright? Siyempre, applicable lang to sa mga tao. Hindi to applicable sa mga hayop. Although may mga hayop na monogamous, pero hindi sila gumagawa ng ritual tulad natin. May mga hayop na hindi monogamous kasi hindi sila sakop ng batas ng marriage. Kaya wag nating alalahanin po yung mga yon. Pero sa totoo lang, marriage is a beautiful thing. Real love story starts in marriage, not in courtship. Siyempre tayo, lalo na pa sa mga dating sa pelikula, ina-adore natin yung courtship stage. Siyempre, doon sila nakakilala. Hanggat sa natapos yung kwento, kung saan sila kinasal. Parang a few years ago, kung hindi ako nagkakamali, before the pandemic pa yata yun, gumawa ng isang series sa TV, I think a couple of them, na ang pag-uusap naman ay pag-aasawa. Yun ang totoong challenge. Nagsimula sa pag-aasawa, tapos ang kwento is yung papaano na challenge yung kanilang samahan dahil sa mga third party and so on and so forth. Yun, doon mo malalaman kung ano ang real love. Pag kayo ay kasal na. Yun po ang pinupunto ko. Kasi habang kayo ay nagliligawan pa, wala pa kayong commitment sa isa't isa, marami pa kayong hindi na-discover sa bawat isa. Hindi pa talaga lubusan ang maipakikita mo ang tunay na pag-ibig hanggat sa ikay ay naikasal na at pahaba ng pahaba ang samahan nyo. Kaya yung iba, sasabi nila, yung first 2 years critical. Kasi dyan maraming kung itutuloy ba natin ito, hindi. Maraming ganon. Character and relationship will be severely tested, both internally, yung faithfulness of the couple, and externally, temptation from others. May nakakaunawa po ba sa ganitong bagay? Experientially. Di ba? Naintindihan nyo siguro po yan. At mahirap labanan yung temptation na yan kapag nilalapitan nyo at ini-entertain ninyo. Alright? The institution of marriage is under attack. Papaano? They demean marriage. Parang minamaliit yung kahulugan ng pag-aasawa sa pamamagitan ng criticism against marriage. Yun nga, sinabi ko kanina, bakit pa kayo ikakasal? Magfe-fail lang din naman yan. Hindi naman totoo yan. They think na kasi pag kinasal ka, automatically, maaayos kayo. Hindi po yun. Kinasal kayo para kayo ay maging legal na magkasama. Pero you still have to work out on your relationship. Hindi po ba? And on your personality. Personhood. May mga false expectation. Papaano pa inaatake ang marriage? Immoral imitation of marriage sa paggigitan cohabitation. Ano yung cohabitation? Live-in. Nabubuhay na parang mag-asawa kahit hindi sila kasal. Undermining marriage. Someone once said, kasi meron akong disciple noon, bigo siya sa kanyang married life. Sabi niya, alam mo Aris, ang pag-aasawa naman, papel lang yan eh. Pinakita ko na offend ako sa kanya. Ibig mo sabihin, kinasal ako sa asawa ko at sasabihin mong papel lang ang pag-aasawa namin, papel lang ang relasyon namin, na pinaghirapan namin, na maikasal kami at pinaghirapan namin throughout the years na kami ay maging mas mabuting mag-asawa sa isa't isa. Papel lang, ganun mo i-reduce ang marriage namin, natahimik siya. Kasi nagsasalita siya mula sa kanyang experience. Alright? Changing the requirements of marriage. So, ibig sabihin, hindi lang kinakailangan babae at lalaki, pwedeng babae sa babae, lalaki sa lalaki. Ganon, ina-attack ang institution ng marriage. So, umaga na ito para sa mga taong may asawa na. I want you to realize, kahit kayo nag-struggle, that marriage is good for you. Na hindi ikaw idadamage nito, pwede kang baguhin ito. Kahit nasabihin mong you started for the wrong reasons or at the wrong time, pwede pang mabago. Just like a person can get born again from a very bad person, evil person, ikaw ay babaguhin ng Diyos to a totally new person. Kahit pwedeng ayusin ni Lord ikaw sa iyong married life. For the single but soon to be married, I encourage you, marriage is inspiring for you. At sana makakita kayo ng mga good examples in your life who can be your mentors. Walang perfect, pero talagang mamomotivate kayo. Yes, I can get married. Especially if you want to. For the lifelong celibate, support the institution of marriage. Of course, ibig sabihin nito, it's not for you, but support it. Tama po ba yun? Ang argument natin from the scriptures is, marriage is a divine institution, not a human invention or social construct. Kasi may mga nagsasabi, lalo na yung mga, paano natin matitrace?
na paano ba na-invento yung marriage na yan. Kasi hindi yan na-invento sa animal kingdom. Meron silang monogamous relationship, like certain birds, ganon, pero wala silang kasal. Okay? Essentially, sabihin mo marriage yun. Pero, of course, they are not as like humans. Okay? We argue that God Himself started it. Siyempre, if you don't want God to be in the picture, you will argue from evolution, you will argue from sociology, pero hindi mo maipuprove kasi siyempre na merong someone who intentionally instituted marriage. Okay? Sabihin nilang necessity, sabihin nilang survivability, kinakailangan. Pero ang argument natin is, this is not a human invention. This is a divine institution. One cannot derive marriage from nature because nature will not tell you anything about that. It is a tradition passed on from the first couple and has been adopted universally. Kaya mapapansin nyo, in all cultures, merong some kind or some form of marriage. Yun po. Alright? Anong basis natin? Of course, the Holy Scriptures. Tama po ba yun? So, gayon po, gusto ko rin hindi lang po i-define what marriage is, but also to defend it, defending this institution of marriage. I'm standing with the Lord God, the one who instituted marriage, who is against perversions and twisted imitation of it. Yung mga gumagaya sa marriage, nabanggit ko na kanina, such as adultery, cohabitation, sexual immorality, and spousal abuse. Kasi yan ang mga challenges na kinaharap natin yan. Nakaka-relate po ba kayo sa ganito? Nakaka-witness po ba kayo ng mga ganitong problema sa society natin? So dapat hindi lang tayo tahimik, kung hindi, sabihin natin what we believe in. Kaya, kung gayon, are you struggling in your marriage? I hope that you can find help from the Lord, and syempre the church can also help your healing as a person and also your relationship. Yun ang trabaho ng church, hindi po ba? Okay. Are you hoping to get married but could not find a partner? Maraming problema sa ganyan at wag natin silang lokohin. Wag natin silang biru-biruin. Kasi hindi madali yung dinadaanan na gusto mo mag-asawa pero hindi ka makapag-asawa. Or your partner has not been asking to marry you. Yun ang mahirap doon. Naghihintay ka, umaasa ka pero hindi naman nagpo-propose. Hindi mo maintindihan kung itutuloy ba yung relationship o pinaglalaroan ka lang. Hindi po ba? Huwag po natin biru-biruin yung mga taong dumaan sa ganyan, seryosohin po natin. Alright? Or are you single and hesitant to get married because of the failures and fights married people go through? Maybe nakita nyo yan sa inyong mga magulang o sa inyong mga friends. How can you learn from them? Kasi hindi ibig sabihin nun, huwag ka na ikakasal. Pwede ka matuto at gawin mo mas mabuti pag ikay na ikasal na. If you are a celibate, ayaw mo mag-asawa, how can you help support the institution of marriage? For example, you have friends who are married, encourage mo sila. Huwag yung bubuyuin mo na, hiwalayan mo na yan. Iwanan mo na yan. Huwag ganon. Wala kang karapatan na paghiwalayin ang mga mag-asawa. Ngayon, kung meron po sabihin natin crime na nangyari, syempre, iyon, ibang usapan na yon. Kasi buhay niya na ang nakataya doon. 2 points lang po ako ngayong umaga na to. The first is, marriage is very good. Hindi yan evil. God institutionalized marriage for all our good. It is not an evil act and it will not harm you. So wag tayo maging negative about this but maging very positive tayo about marriage. Basahin natin po yung pinakaunang marriage na nangyari sa salita ng Diyos mula po sa Genesis chapter 2 verse 18. Then the Lord God said, "It is not good that man should be alone. I will make him a helper fit for him." Hindi ibig sabihin yan, helper, katulong, Katuwang po yan. Sa atin, pag sinabing helper, katulong, iniisip natin, housemaid. Hindi po yon. Hindi po, may mga asawa na ginagawang housemaid yung kanilang misis. Wag po ganon. Now, out of the ground, the Lord God had formed every beast of the field and every bird of the heavens and brought them to the man to see what he could call them. And whatever the man called every living creature, that was its name. So, makita nyo parang kinalaman ng verse 18 sa verse 19? Yun ay preparation para sa kanyang gagawin sa susunod. The man gave names to all livestock and to the birds of the heavens and to every beast of the field. But for Adam, there was not found a helper fit for him. So, bumalik tayo doon sa usapang helper. So, ibig sabihin, animals are not helpers. Meron pang ibig sabihin, pinakita muna ni Lord kay Adam yung mga not really options. Verse 21, so the Lord God caused a deep sleep to fall upon the man. And while he slept, took one of his ribs. In the Hebrew, it's on the side. Pero kasi bakit ribs, makikita natin sa verse 22, one of his ribs, and closed up its place with flesh. And the rib that the Lord God had taken from the man, he made into a woman and brought her to the man. So God created woman from his side, from himself,
from His very person. Okay? So yun po ang mahalaga natin. Hindi po siya galing sa paa. Hindi po galing sa ulo, galing sa tagiliran. Maganda po yun, ano po ba? Then the man said, "This at last is bone of my bones and flesh of my flesh. She shall be called woman, because she was taken out of man." Okay? Pagdating sa chapter 3 verse 20, medyo naging expansive. Kasi pagdating sa chapter 3 verse 20, she became the mother of all living humans. Alright? So in this case, she was called a woman because she came from a man. In chapter 20, she be called woman because she became the mother of all living people. Therefore, a man shall leave his father and his mother. Si Adam ba may father and mother dung time na yon? Walang human parents, obviously. So obviously, this is a law. Alright? And hold fast to his wife, and they shall become one flesh. And the man and his wife were both naked and were not ashamed. First, sa point po natin, marriage gives love space to grow. Because marriage is all about love. Ikaw ba mag-aasawa ka dahil na necessity lang o dahil mahal mo yung pakakasalan mo? Mahal mo yung taong yon. Di ba ang motivation natin is mahal natin yung taong yon? Marriage is the most intimate of all human relationships. Kasi ibibigay mo ang sarili mo sa iyong minamahal na hindi mo pwedeng gawin sa ibang tao. Okay? Magsasama kayo at magiging physically very close kayo. Couples bind their hearts, minds, and bodies together. They get stronger over time. The problem is, people don't make an effort to bind themselves with their spouses. Ang problema kasi, iniisip nila, pag sila inaikasal, legally binded na sila, pero hindi pa sila personally bound sa kanilang asawa. Yun yung problema. Kaya nga po, kinakailangan, ang unang steps na gagawin ng mga mag-asawa is kilalanin pa ang isa't isa. Kasi once na ikasal kayo, magbabago pa kayo. May mga bagay kayo madidiscover sa sarili nyo na hindi nyo alam previously because this is a new situation. Bagong setup para sa iyong buhay na dapat mas bigyan mo na ng attention yung asawa mo. Higit pa sa lahat ng tao sa buhay mo. In fact, higit pa sa mga anak mo. Hindi mo pinakasalan ng mga anak mo. Ang pinakasalan mo yung asawa mo. At sila ang bunga ng iyong pagmamahal. Kaya hindi functional ng maayos or dysfunctional kapag mas minahal mo ang anak mo sa asawa mo. At hindi rin mabuti sa mga anak yon. Pag nakapansin ng mga anak na mas minamahal kami ng tatay o ng nanay namin kaysa sa kanyang asawa. Mas natutuwa sila pag nakita nila mas matinding pagmamahalan nila para pag sila'y kinasal, inspired din sila, ganito pala ang pagmamahal. So, dapat pagsikapan na magsama talaga kayo, maging isa kayo sa kaisipan, sa puso, at syempre sa katawan. They need to focus on themselves to grow and strengthen their relationship. Kasi alam natin na maraming hamon na pagdaraanan po ang mag-asawa. They are trying to form a new personality. Ganun po. So, you give up yourself, she gives up herself, and you discover what we can be at the same time. Pag kayo magkaiba ng values at magkahiwalay kayo ng goals sa buhay, isa gusto gawin ito sa buhay, tas iiwan mo lang din naman pala. Papaano kayo magkakaroon ng magandang samahan? Di ba yung, sorry po, ganito po, karanasan ko po ito, mga kapatid. Well, anyway, ako na po yun. Ibig sabihin, ako po yung bunso, nung panahon po ng mga mas matatanda akong kapatid, nakita talaga nila magsama yung mga magulang ko. Pero nung lumalaki na ako, nag-abroad na si tatay. So, ibig sabihin, mas naranasan ko yung magkalayo sila. Hindi sila magkahiwalay, magkalayo. Pero I wish na sana'y magkasama sila nung lumalaki din ako. Pero ganun talaga buhay. Pero iyan ang challenge ng maraming mag-aasawa ngayon sa Pilipinas. Naglalayo para makapagtrabaho lang abroad. Alright? Ngayon, mahaba pang usapan yon. Pero mahihirapan bumuo ng new personality at magbago kung hindi kayo actively binding each other. Tama po ba yun? They must give up their rights to each other so that a new personality can form. United na ang goals ninyo para hindi kayo hirap gumawa ng desisyon. Lalayo ba tayo? Pupunta ba tayo sa inyong lugar? Magtatayo ba tayo ng bahay doon? Saan natin ibubuhayin ang ating pamilya? Yun ang mga dapat yung pag-usapan talaga. Dati ikaw may control sa pera mo, ngayon pare-pareho na kayo may control sa iyong pera. Maraming mag-asawa, hindi ikinasal ang kanilang pera. Malaking problema yan. Hindi ikinasal. What they give to each other cannot simply be taken back or restored. Kasi nga, ang intention ng marriage, new person. Babaguhin ka talaga ng pag-aasawa. Pero pag kayo naghiwalay,
Babalik ka ba sa dati mong pagkatao? Babalik ba sa dating senaryo kayo? Hindi. Hindi po mangyayari yun. It cannot be taken back or restored because they have changed. They have become one. Kaya dapat ang mindset, bago. Mas maganda. It's a new step. Alam niyo po, di ba, may mga kabataan na nag-asawa na para lang makatakas sa problema sa bahay. Maling motivasyon po yun. Magdadala ka ng napakaraming bagahe sa iyong marriage. Number 2, marriage excludes others. Kasi exclusive na ako sa aking asawa. The man has exclusive rights to his wife. The woman has exclusive rights to her husband. Ito po yung sinasabi sa Genesis 24, binasa natin kanina. Therefore, a man shall leave his father and his mother and hold fast to his wife. Kinakailangan lumayo. Kasi hindi sila makapagbubuo ng bagong personality kapag sila ay nakikipisan pa. Ngayon, syempre, alam natin, problema din natin sa Pilipinas kasi hindi naman basta-basta makabuo ka ng sarili mong tahanan. Kailangan mo ng pera, kailangan mo pa ng maraming preparasyon, di ba? Trabaho. Kaya yung iba, nakikipagsapalaran. Sabi po ni Solomon, my beloved is mine. I'm not my father's anymore. I'm not my mother's anymore. No? My beloved is mine and I am his. We belong to each other. Kaya hindi namin pwedeng ibigay pa ang sarili namin sa iba kasi naibigay na namin ang buhay namin sa isa't isa. Di ba? Wala kang karapatan sa sarili mo basta ang may karapatan kayong dalawa. Tama po ba yun? So, not even their parents should get in their way or meddle in their affairs. Nakaranas po ba kayo ng ganito? Nangingialam ang iyong mga magulang sa inyong pag-aasawa. Ang hirap po niyan, hindi po ba? The couple should make their decisions on their own about intimacy, about residency, about home and house rules. Maaring gayahin niyo sa parents niyo, pero gagawa kayo ng sarili niyong rules, di ba? Kasi meron kayong ideals lalo na sa sitwasyon niyo, kung ano man yon. About raising up children. Ilan ba yan? Kailan ba yan? Tayo mag-anak. About work and finances and about their future. Ito yung mga bagay na dapat pinag-usapan ng gusto, lalong-lalo na bago ikasal. Para maintindihan na pareho sila ng gustong mangyari sa buhay. Pag magkaiba, maaring match ang personality nyo, pero pag magkaiba kayo ng goals, mahihirapan kayo. Dapat pareho kayo ng values, pareho din kayo ng goals. Tama po ba yon? Whether sabihin natin, sundin mo na lang yung goals ng asawa mo, walang problema yon. Diba? Kung yun naman talaga mas mabuti, basta mapagkasunduan nyo. Usually, syempre, ideally, yung goals ng mister. Kasi siya yung presumably breadwinner. Pero syempre, sa sitwasyon ngayon, parehong nagtatrabaho mag-asawa, basta ang halaga is magkasundo kayo sa mga bagay na ito. Tama po ba yan? Paano kapag hindi napagkasunduan yung mga yan? O hindi magkasundo kahit pinag-usapan? Mahihirapan silang magsama. Tama po ba yan? Number 3, marriage puts boundaries for protection. Mabuti po yan. Marriage is good at dapat iset up nyo yung boundary na yan. At dapat makita ng ibang tao yung boundaries na yan. Some people think that marriage is very limiting because of boundaries. Ayaw kasi nila ng boundaries. Gusto nila may kalayaan sila gumawa ng mali. Hindi po maganda yon. Boundaries are good. They serve to protect the couple from outside parties. Kaya nga ginagawa ng iba, pinapakita talaga nila na sila ay intimate sa kanilang asawa para wag na kayong makigulo. Diba? Wag na kayo sumingit from destroying the relationship and personality. Okay, that person belongs to someone else. I cannot steal that person. Pero, problema, may mga nangangahas pa rin mga agaw ng asawa. At wag nating pababayaan ang mangyari yun. At wag kang magpapaagaw sa iba. Nakakita na kayo ng mga taong inagawan o ng agaw, ano nangyari? Gulo, tulfo. Tulfo, gulo talaga yun. Ano? For those inside the boundaries, so hindi lang sa mga outsiders, yung mismong couple, it deters them from going outside of it. Nung ikaw'y kinasal na, bago na mindset mo, hindi na ako basta pwedeng makipag-date sa iba. Kasi naibigay ko na yung sarili ko sa ano. So alam mo may boundaries ka. Igalang mo yung boundaries na pinagkasunduan nyo. For example, ayaw ng wife mo na may humahawak-hawak sa'yo. O, diba? Ayaw ng husband mo na may nakikibeso-beso sa'yo. Kung hindi sila comfortable sa ganun. Kasi may ibang tao, culturally, okay lang yung mga ganun, diba? Lalo na sa West. Pero ang mahalaga is, igalang mo yung boundaries. Nakuha niyo po yon? Ngayon, hindi sila magkasundo sa boundary. Mas liberal yung isa sa ano. Naku, mahirap talaga yan. Go through counseling. For those outside the boundaries, they do not have the right. They do not have the right to insert themselves into the marriage of the couple and become a third wheel.
Ano yung third wheel? Tricycle? Hindi. Third party. Wala kayong karapatan na sumingit sa kanilang samahan. Ay, ayan ang ano natin. Number 4, marriage is the only way for sex. Sabi doon sa Genesis 2:25, and the man and his wife were both naked and were not ashamed. So pinakikita dito, obviously, this is sexual intimacy. Okay? Physical ito. Kaya hindi sila ashamed kasi it is moral because it is righteous. Kaya nga sa Old Testament, pag yung uncover the nakedness or you shame, katulad ni Tamar, na ano yung shame niya. Okay? Na-uncover yung shame niya. Ibig sabihin nun, talagang sexual act ang pinag-uusapan when it comes to shame and nakedness. Alright? Sabi rin ni Paul sa 1 Corinthians, laktawan ko na yung verse 1, but because of the temptation to sexual immorality, each man should have his own wife. Okay, each man should have his own wife, and each woman her own husband. Ganito po mga kapatid, ang original intention ni Lord ay isa lang talaga. Pwedeng maulit, pero dapat wala na yung isa, ba namatay. The husband should give to his wife her conjugal rights. Ano yung conjugal rights? Sexual intimacy. And likewise, the wife to her husband. Okay, nagkakaproblema kasi sila kung kailan sila maglalabing-labing, ano? Iyon yung issue dito. For the wife does not have authority over her own body. So, ang ganda ng concept, ano? Hindi po pwedeng ipagkait ng babae ang sarili sa asawa niya, ganun din ng lalaki. But the husband does. Likewise, the husband does not have authority over his own body, but the wife does. Maraming tao, unfair. The husband owns the wife, but the wife doesn't own the husband. Hindi tama yon. Iba sa Christian marriage, sa biblical marriage. Do not deprive one another except perhaps by agreement for a limited time that you may devote yourselves to prayer. Okay? Hindi so that you can get another one. Okay? For prayer. Ganyan kasagrado ang sexual intimacy. Sinabi rin ni Paul sa 1 Thessalonians chapter 4 verse 3, for this is the will of God, your sanctification, that you abstain from sexual immorality. Sanctification or yung pagiging holy. Yung marriage makes you holy. Holy means separated. And you are uniquely belonging to your spouse. That each one of you know how to control his own body in holiness and honor. So sex itself is not bad. It's actually a holy thing. Holy para sa inyong mag-asawa lang. Hindi po para sa ibang couples. Not in the passion of lust like the Gentiles who do not know God. Sa mga Gentiles, ang rules nila kahit sino. Bakit pa kayo mag-asawa kung pwede naman pa rin sa iba? Huwag na kayong ikasal kung ganun din naman pala. So, sex outside marriage is immoral by God's standards. Siyempre, para sa society, dahil iba ang values nila, nakakalungkot, sa kanila, there's nothing wrong with sex outside marriage. Pero tayo, mas maging vocal pa tayo, this is what we stand. Why? Based on what? Based on scriptures. Now, some people think you cannot use scriptures. Gusto ko eh. Yun ang paniniwala ko. Now, you don't have to subscribe to my basis. Of course not. But I have the right to speak what I believe in. Hindi lang tayo consequentialism in the sense na ano mangyayari kapag hindi kayo nag-subscribe to biblical marriage. Of course, may magandang ano din yun. Pero it's much more than that. It's the positive reason. Why? Because this is God's order for humanity. Kaya nagkakagulo po ang tao kasi pag walang boundaries, they do a lot of bad stuff. Ang pinakakawawa dito, women and children. Naintindihan po ba natin? Pag walang boundaries. Now, open marriage is immoral. Alam niyo open marriage? Narinig niyo na po ba yan? Kinasal pa, pero open din naman pala. Which is contradictory. By definition, marriage is closed. Again, sinasabi ko, original na intention ni Lord ay one pair lang. Sabihin, kayo lang mag-asawa. Hindi polygamous. Hindi yung you're married to several people. Hindi yung a man married to several women or a woman married to several men. Hindi po ganon. Pero bakit sa scriptures may mga ganon-ganon? Si Abraham, he wasn't married to two people. Si Hagar, hindi po siya asawa. Maid talaga, naging concubine. Ang napilitang magkaroon ng dalawang asawa, pero hindi niya gusto si Jacob. Ang gusto niya talaga si Rachel. Niloko siya. Binigay sa kanya si Leah. Di ba? Para si Isaac, isa lang talaga asawa niya. Si Rivka. Di ba? Isa lang talaga. Si David, yon, problema yon. Anak niya, Solomon, problema yon. Ang daming asawa. Pero ideally talaga at institutionally, isa lang asawa mo. Okay, bakit nangyari yon? Kasi pinabayaan ni Lord. Pero they suffer the consequences. Hindi porket nangyari sa scriptures ay may endorsement na scriptures.
pinapakita nga na they suffered for that. Cohabitation is moral. Nasabi natin, live-in, hindi mag-asawa pero nabubuhay bilang mag-asawa. Sa ating perspective, hindi tama po yon. Ngayon, some people think na prenuptial agreement is bad kasi parang nagpe-prepare ka na sa paghihiwalay nyo. Parang hindi na kayo mamroblema sa paghihiwalay ng properties. But I realize that prenuptial agreement may be necessary in some cases. It should not be used for preparation for separation. Alright? So nakuha ko to sa focus on the family. Whether you agree with this or not, it's okay. Pero tingnan natin yung wisdom nila. Legitimate issues that might warrant a prenup include inheritance or trust funds for children from a previous marriage. Siyempre kasi magugulo yung una. Whether may divorce yan or namatayan. Pero siyempre pag namatayan, dapat ayusin ka agad yung estate. Para hindi na problema sa bagay na yan. Significant debt incurred before marriage. Kasi kapag kinasal din yung ikaw dun sa utang niya, problema mo yun. Okay? So yung iba gumagawa ng prenup para hindi ako maging obligato bayarin yung kasi yung iba ganun, mag-asawa ko na mayaman para mabayaran yung utang ko. Nakakita kayo ng ganun? Meron kaming kaso nun dati, actually namatay na yung misis. Nagulat yung mister nung ikinasyal sa hindi sinasabi na isang katutak na credit card ng utang. Hindi niya sinabi na problema siya sa kanilang married life. A business created prior to the marriage. Normally kasi business is a different entity, pero they may controlling power. So, kinakailangan pag-usapan din para wag makialam yung asawa dun sa negosyo. Extreme assets, anything over 2 million, suggest Dave Ramsey. Of course, kung gusto niyo mag-disagree dyan, tignan nyo na lang kung ano yung pinupunto ni Dave Ramsey dyan. Of course, you have the right to disagree concerning this last point, extreme assets. Alright? However, a prenup should never be driven by emotions such as, sige mag-prenup tayo because fear of being taken advantage of. Kung natatakot ka, huwag kang makapakasal sa taong ngayon. Negative experiences with money or lack of financial security. Kasi these are emotional reasons. Residual hurt, pain, or anger from a previous marriage. Kasi ganun yung, nung kasal ko ganun. So next time, pag kinasal ako, magpiprenup na talaga ako. Okay? Ibig sabihin nun, you're not for marriage. Kung hindi ka handang ibigay ang buong sarili mo sa taong pakakasalan mo. Desire for control. Honest to goodness, selfishness. Yun ang problema yung. Okay? So basically, kung puro mga emotional reasons lang, instead na wisdom, huwag kang gumawa ng prenup. Kasi unfair yan dun sa tao na yon. Okay? May mga taong kinakasal, ang daming tinatago. Nadi-discover na lang pagkatapos, no? May mga ganyang mga pelikula, no? Hindi tuntua silang kinasal sila, yung pala ang daming mga dark areas of life yung kanilang napangasawa. Tapos naging biktima pa sila ng crime. Di ba? May mga ganun, mahilig ko manood ng mga ganun, di ba? So, yun yung first point natin. Marriage gives love space to grow, which is beautiful. Love's gonna change you. Your spouse gonna change you, and you'll be a better person. But you have to work it out. And it's gonna be difficult, but it's gonna be wonderful. Marriage excludes others. Marriage puts boundaries for protection, and marriage is the only way for sex. Alright? Next point po. Marriage is very powerful. Ngayon, do not underestimate what marriage can do for you. It can be beneficial for you, but if you misunderstand it or misuse it, it's gonna destroy you. Kasi it's very powerful. Marriage is not mere paper. I mentioned earlier, the certificate of marriage has legal power. So, hindi lang pag-usapan dito natin legal aspect, pero yung mga changes din na mangyayari sa'yo sa marriage. Okay. Number 1, marriage is a formidable act for the couple and society. Bakit ba kinakailangan natin gawing legal ito? Yung sinasabi ko sa inyo kanina, no? Bakit ba kinakailangan pang makisali ang gobyerno sa gusto ng dalawang tao na sila ay maging exclusive? Kasi it's not only a statement for the two of you, it's also a statement for outsiders, which is what I already explained kanina. Huwag kayong makikigulo sa amin. If marriage is a mere paper, is union with your wife a mere paper? Yun ang problema sa pananaw na yun. Marriage needs documentation, which is very powerful. Kasi kapag wala kang document na ganon, di ba? At hinihingi ng gobyerno yung ganyan document na yung problema ka. Lalo na pagdating sa mga minana. At may mga taong sabihin natin pinagpala na may mamanahin kayo. May mga taong, wala naman ako mamanahin. Di ba? Pero halimbawa, may nangyari doon sa asawa, kinakailangan ng waiver. Pirmahan mo, sino lang pwedeng pumirma? Yung asawa. Di ba? Ganon, yung mga ganon bagay. O bibili ng asset. O may minana, dapat mayroong marital consent. May mga ganon eh.
Which is powerful because the law tries to protect the bond of the married couple from those who try to break the union. Noong unang panahon ng tatay ko, nanay ko, at until 1992, ang nakasulat sa mga certificate ay marriage contract. At may mga taong na-turn off dyan kasi parang kontrata lang. Kapag kontrata, pwedeng may exit clause, pwedeng baliin, pwedeng i-cancel yung kontrata. Normally ganon. So pinalitan daw nila yung title, Certificate of Marriage. Para sa inyo po, na kinasal before 1992. Check nyo yan. Nakasulat sa inyo ay marriage contract. At yung ibang mga matatanda, sanay pa rin gamit yung term na marriage contract. At yung ibang bata, nagaya din yung matatanda. Asan ang marriage contract nyo? Certificate of Marriage na po. Kami po ay kinasal year 2000, 8 years after this. Since na napaka-powerful yan, gustong gayahin ng iba. Some homosexuals, not all, want their relationship to be as powerful as marriage. Kasi nakita nga nila na powerful ang marriage. And they want to get the benefit of the same couples na ganon. Yung mga heterosexual couples, gusto rin namin na ganon benefit. So dapat meron din kaming ganon. Eh syempre tayo nagre-reklamo. Okay, if you want that, hindi naman pwede kami makailang sa private life nyo, pero don't call it marriage. Pag terms lang ba pinag-uusapan natin dito? Actually, hindi. Morality pinag-uusapan natin dito. So kahit sabihin natin na magkaroon ng civil union, okay, ayun yung natawaging marriage, para sa inyo lang mga heterosexual yung term na marriage, we will create our own terms, civil union. Pero the nature is exactly the same, except that they're both of the same sex. Pero we're still against sexual immorality. Tama po ba yun? Okay. Some people want a new, greater law to overpower marriage, which we now call divorce. Kasi gusto nilang lumabas. Eh kasi nga napaka-powerful nito na hindi basta-basta ito pwedeng i-cancel. Kung hindi ako nagkakamali, 2 bansa na lang daw sa buong mundo ang walang divorce. Vatican and Philippines. Hindi pa nangyayari yan. Whether agree kayo na okay ba yung divorce na yun o hindi. Ayaw ni Lord yan, pero pinagbigyan niya with a very limited scope. Diba? Only because of unfaithfulness or fornication. Pero you cannot have divorce for any reason. Dapat yung necessary na lang talaga. Alright? Hindi na natin pag-usapan ngayon. Totoo to, no? It is easier to enter marriage than to leave or get out of it. That's why you have to be careful. Sisiguraduhin nyo na yung mapapangasawa nyo at yung mismong gagawin nyo, na, which is getting married, is paghahandaan nyo ng husto. Kasi babaguhin ito ang buhay mo. Kasi hindi to simple. It is very powerful. Sa mga married dyan, binago ba kayo ng marriage? Di ba? Sana mas mabuti, di ba? Mas bumuti akong tao. Kasi meron nagsasabi sa akin na at yun mga dapat mong ayusin sa buhay mo. Dati, burara ako sa buhay. Hindi ako nagtitiklop ng aking pinaghigaan. Ngayon, nahiya ako sa asawa ko. No? Dati, hindi ako nagsisipilyo pagkagising. Ngayon, hindi na pwede yun. Pero pag good morning, tulog uli siya. No? It is not easily breakable. There are rules or laws how to get out of it based on certain conditions, but it will not be easy. So sa atin, ano po ba yon? Yung annulment, hindi po ba? Yun yung law na yun. Or kung if the marriage is voidable or null. Ibig sabihin, void from the very beginning. Ang difference nun is, pag voidable, effective yun talaga, and then saka na lang binalikan na naging void na yung ano nyo. Pero pag sinabing void from the very beginning, as if hindi nangyari yon. Hindi talaga kayo naikasal ever. Now, that's a legal question. Hindi na natin na lalaliman ng usapan doon. Number 2, marriage is a legal act of the couple. Sabi nga natin, the government has to get itself involved in this. Marriage is not a private agreement. It is a social statement. And it's a legal act. Nasa yan, legal act na nga, no? Marriage laws are careful to qualify those who can get married and who can marry couples. Who can marry couples? Judge, mayor, at yung mga solemnizing officers. So sa batas natin, pag ikaw ay pastor, mag-a-apply ka ng lisensya sa PSA to be a solemnizing officer. Ayun, tulad ni pastor, Ako po, 2015 pa, paso na. Hindi na ako nag-renew ng license ko to solemnize marriage. So hindi na ako pwedeng mag-pirma at mag-declare. Pero yung ginagawa ng iba, sila yung nag-conduct na ceremony, pero pagdating dun sa, do you accept, do you take this man? Tapos I pronounce you, yung lisensyado. Pwede yun.
Pero dating doon sa mga veil, cord, kahit hindi lisensyado, pwede yun. Yung iba nga, may kilala ako, kinasal. 1 minuto lang, tapos na. Akala namin umalis lang yung judge. Yung pala tapos na. Ano nangyari? Ba't hindi na bumabalik? Tapos na ho. Tinanong niya lang, ikaw ba sigurado ka? Sino magulang nito? Ito again. Sigurado ba kayo gusto niyo ikasal niyo? Sige, ngayon, mag-asawa na kayo. Pirma, umalis na yung judge. Ganun kabilis. Nangyari yun, 1990, naka-witness ako ng ganun, 1997 yata. Sabi ko, bakit hindi nun? Parang, walang pakialam yung huwes eh. No? May mga huwes na maarte. Meron akong kaibigan, dyan sa banda, malapit sa Quirino Taft. Kinasal sila, yung judge talaga pa pumunta doon. Tapos nakihalubilo pa talaga. Tapos, ginaya niya talaga yung pastor na talagang masalimuot na ceremony. Kanya-kanya po yan eh. Kanya-kanya style yan eh. No? Pero ang pinakamahalaga doon, sisiguraduhin na pwede silang ikasal at yung nagkakasal ay pwede siyang magkasal. Family Code of the Philippines 1987, Article 1, marriage is a special contract of permanent union between a man and a woman, and maliwanag man and woman, so that's why illegal pa sa atin ang same-sex marriage. Entered into accordance with law for the establishment of conjugal and family life. Marriage is the foundation of the family and an inviolable social institution whose nature, consequences, and incidents are governed by law and not subject to stipulation, except that marriage settlements may fix the property relations during the marriage within the limits provided by this code. Siyempre, mahabang usapan pa yan, mahabang batas yan. Paano yung mga sa ibang religion, pwede sa kanila maraming asawa? Basahin nyo na lang ho yung family code. Napakahabang discussion po noon, okay? Number 3, marriage demands penalty for violators. So that's why it's very powerful. Kasi pag violate mo, may penalty ka. The fact that the state is involved in marriage shows that marriage is extremely important. Kasi dito nabubuo ang society, dito nabubuo ang buhay ng tao, dito nabubuo ang buhay ng mga anak. Hindi po ba? The government does not ban cohabitation of unmarried people. Okay? Ganun na batas. Sa ibang bansa, mahigpit sila. Bawal ang live-in. Pero wala tayong magagawa. Ganito batas natin. Kayo ba, gusto nyo bang i-ban ng gobyerno ang live-in? Mahirap na usapan yan, ano? May mga values tayo na pwede nating isabatas at may mga values tayo mahirap isabatas. For example, ano yung pwede isabatas? Values natin, against tayo murder. Dapat isabatas yun. Diba? Pero katulad nitong issue na cohabitation, pag ipinilit natin isabatas yan, gulo yan. So, may mga bagay na ito-tolerate natin legally, pero hindi natin ito-tolerate relationally. Diba? Kasi mahirap na yan. Yung magulang ka, yung anak mo nakikipag-live-in, sa palagay mo, kaya mong sabihin yung anak mo? Mali yan. Diba? Hirap yan, ano? Kahit sabihin mo, ikaw na yung magulang, pwede mo sabihan na yung mali yan. Paano kung pag sinusustentuhan ka pa? Diba? May mga magulang na umaasa din sa anak, tapos sasabihan mo na mali yung ginagawa. Gulo yun, di ba? So may mga bagay talaga na mahirap isabatas. Okay? Perhaps, etong live-in, cohabitation is one of those. Adultery, bigamy, and incest are illegal in the Philippines. Adultery, pangangalo niya. Bigamy, kinasal ka. Yun ang difference. 2 beses ka ikinasal. Nakikita niyo sa pelikula na yan, no? Ikakasal, biglang, itigil ang kasal. Ito ang aking ebidensya. Kasal ako sa taong yan. Di ba? Kasi ganun ka-powerful yung document. Di ba? Also, abandonment is a criminal act ayon sa Anti-Violence Against Women and Their Children. Yung iba kasi ganyan ginagawa, iniiwan na lang. Hindi na lang nagpapakita. May kilala kayong ganyan? Bigla na lang nawala. Tapos na-discover nyo na lang, nasa probinsya, tapos may bagong pamilya na. Di ba? Ang hirap niyan, hindi po ba? Kasi umaasa ka lalo na kung ang nag-abandon sa iyo yung breadwinner nyo, wala kang trabaho. May career ka dati. Isinuko mo yun para lang sa pag-aasawa, para bumuo ng pamilya. Tapos iiwan ka. Hindi po ba ang hirap ng ganun, ano? Number 3, marriage is God's channel of grace. Kaya nga sa Catholic, ang marriage is one of the 7 sacraments. Dito, dadaloy ang blessing ni Lord kapag kayo kasal. Hindi niya pwedeng ibigay sa iyo yung ibang grace niya kung hindi kayo kasal. Di ba? So ako, I'll use the first person here. I entered marriage with my partner to seek the blessings of the Lord. Kaya ginawa namin ito in front of people with the solemnizing officers, with principal sponsors, mga ninong at ninang, and with friends, secondary sponsors, and a lot of other friends. No?
to seek the blessings of the Lord and the recognition of our community. As we commit to raising a family, so, 4 na kami, dati 2 lang kami, dati maghiwalay na 2, naging 1. So, pwedeng ba sabihin, 3 lang kami? Kasi my wife and I are 1, and then we have 2 daughters. Di ba? And building a holy, intimate union that fulfills our needs. So basically, we're talking about sexual union dito. So pwede namin gawin yun kasi kami ay mag-asawa. Number 4, and this is the last of this point. Marriage is a major decision and an intentional act. Walang pumipilit sa'yo na ikasal ka. Parang i-advise, pero hindi ka pwedeng ikasal. Ano ang tawag natin sa pinilit ikasal? Ano yung usual term natin sa mga pinilit ikasal? Shotgun wedding, ano? Nakatutok yung barel. Ganun pinilit ikasal. So, sinabi natin, ano ba pagkakaiba ng wedding sa marriage? Wedding is the ceremony. It is the entry to marriage. Wedding cannot automatically make my relationship with my wife work. So, ibig sabihin nito, dito parang tool or machine na susunod kami sa magagawa nito. Hindi. Kami ang magsisikap para maging matagumpay ang aming relasyon. We must make our marriage work with the help of the Lord. So that's why you should always pray together. You should always talk about your finances. You should always talk about each other's feelings. You should always talk about each other's opinions. What's going on in the mind. And ano yung task mo for today. Susunduin kita, kailangan ba kitang tulungan? Naglalaba ka, kailangan mo ba ng tulong? Ngayon ganun, di ba? Or can I substitute for you? You talk about those things. Marriage is not for the selfish and self-centered. No, hindi naman sinasabi ko ng lahat ng ayaw ikasal ay selfish at self-centered. Ang sinasabi ko, kung ikay selfish at self-centered, hindi sa iyo pwede ang pag-aasawa. Kasi ang pag-aasawa ay pagbibigay ng buhay mo sa iyong partner. Para mabago ka, magkakaroon kayo ng bagong personality. Alright? Maliwanag po ba yun? So, sabi natin, marriage is very powerful. Marriage is a formidable act for the couple and society. Marriage is a legal act of the couple. Marriage demands penalty for violators. Matindi yan. Marriage is a major decision and an intentional act. You get married because you want to. So, yun yung 2 points lang natin. Marriage is very good and very powerful. To every one of us, help protect the institution of marriage. Ipaglaban po natin yan. Because I believe in marriage. Both believers and anti-marriage people have equal rights to voice out their beliefs to the lawmakers. Maghanda tayo sa mga taong nagcha-challenge sa marriage. Ipagtatanggol natin ang marriage. If a new law is passed about civil unions to accommodate sexual immorality, kumbaga gagawa sila ng another version of marriage, civil union, para lang maging lehitimo yung sexual immorality. Let us remain faithful to God's institution of marriage. Let us hope that this new law, if ever there will be one, will not force us to violate our beliefs in marriage. Na exclusive ito para sa man and woman. Lalo na, alam niyo, nakita sa States, di ba, merong mga photographers, gumagawa ng mga cakes, na pinipilit silang mag-serve sa mga taong hindi nila kasundo sa beliefs. At kinakasuhan sila sa ganon. Still, if this becomes a law, let us stay away from them kasi hindi tayo naniniwala doon. We already have the law concerning marriage. Ang mahirap kapag yung law na to about marriage ay binago nila. Mahirap na yun. Magbo-voice out dapat talaga tayo. Huwag yung baguhin yan. The last thing we want to see is when the government gets rid of marriage, which is very unlikely. Perversion of marriage is the greater threat to marriage. Ano ba yung perversion of marriage? Yung tinitwist ko ang yung marriage. That marriage can be anything that you want. Diba? Yun yung nabanggit na natin yan earlier. For those matured enough to get married and looking for a partner, and for those too young to get married, entrust your future to the Lord and let Him give you the right partner while you prepare to be the right person too. Kasi matinding paghahanda ang pag-aasawa. Tama po ba yan? Agree po ba kayo? Sabihin nyo ako, hindi kayo agree. To everyone, do not destroy, meddle, cause conflict between a married couple. Naranasan niyo po ba yan? May nanggulo sa inyo? Kabarkada pa? Nagbigay ng bad advice. Saan mo nakakuha yung ano na yan? Sabi ni pare, ba't ka sa kanya nakinig? Di ba? Nakinig pa sa kumpare kaysa sa asawa. Instead,
help and support them. So, never ever say, hiwalayan mo yan. Hiwalayan mo yan. Pero halimbawa, danger ang buhay na yan. Sa police niyo sabihin, huwag mo sabihin hiwalayan. Ibang usapan na yan. Do not make decisions for them, especially in their finances. Respect their boundaries. Kaya, kapag ayaw nilang sabihin sa iyo ang sweldo nila, huwag niyo ipilit. Anong karapatan niyo para malaman ang sweldo nila? Kung gusto nila sabihin nila ang sweldo nila, ako pwede ko sabihin ang sweldo ko. Wala akong sweldo. Pero yung kinikita nila, private yon. Para yung sa mag-asawa. Kasi hindi mo lang in-expose yung sarili mo, in-expose mo rin ang asawa mo. Pag may mga information kayong nire-reveal na unilaterally sinabi mo, hindi walang permission ng asawa mo. Tama ba yan? Okay, let us not judge, but rather love, pray for, and lead to the Lord those who are into sexual immorality. Kaya nga sabi ni Paul, kapag hindi mo mapapagilan na ang sarili mo, mag-asawa ka. Para sa isang tao lang, mailabas mo yung init mo. Ganon. For victims of an unfaithful spouse, we pray for you. Patuloy pagpipray natin yung mga mag-asawa. Fight for your marriage. May the Lord heal your marriage. Amen po ba yan? For the unfaithful spouse, repent and save your marriage. Pwede pa. Aba, hindi na ako patatawarin ng asawa ko. Who knows? God is gracious. Amen?